Okay, papaano mo nasabi, ayan na, eto, idea ko lang, bibigyan ko ng tatlong system voltages. Ang una, 12 volt. Pangalawa, 24. Tapos, 48. Tatlo. Tapos, ang load, pare-parehas na appliance lang ang gagamit. Kumbaga, kung ano yung ginamit sa isang system, yun din yung appliance. Lilipat lang ng kabilang 24 volt system, lilipat ulit sa 48 volt system. So, ibig sabihin, constant yung kain ng appliance. Kunyari, itong electric fan na to, for example, inoperate ko sa 12 volt. Ang hinugot na ampere, 40, let's say 50, sarado na natin. For example lang naman, 50 ampere sa 12 volt. Ito bang electric fan na to, pag inoperate ko sa 24, magbabago ba ang kain niya ng ampere? Kaya kailanganin pa rin niya talaga ng 50 amperes ang kinakain niya talaga? Or pag nilipat ko ba siya sa 48 volts, 50 amperes pa rin ba ang kakainin niya o bababa siya? Ang sagot, bababa ang ampere. Pero ang wattage niya, kasi combination ang wattage ng voltage and ampere. So may relationship yon. Sa 12 volt, mababa yung voltage, 50 ampere. Sa 48, bumaba konti yung ampere, let's say nag 30 ampere na lang siya. Pero tumaas yung voltage niya ng 24. Sa tama ba? 24, 12, 24, 48. Pag 48 naman, bumaba siya ng ampere, naging 18 or 19 na lang siguro. Kunyari, 19 ampere, 20 ampere. Pero, nasa 48 yung voltage. So, kasi, sa ampere bumababa, pero the wattage will still remain kung ano yung wattage ng appliances na yan, regardless kung ano yung system voltage mo. Kung 12, 24, or 48. So ngayon, ang tanong, ang point is, alin dun sa tatlong system ang malakas? Bakit ba lagi nila sinasabi? Pag higher voltage, mas malakas. Paano naging malakas? Humina na nga yung ampere. Parehas naman yung wattage ng appliance. Humina na nga yung ampere, tapos sasabihin mo malakas. Diba dapat mas malakas yung 12 volt dahil ang hina lang ng voltage niya, ang lakas pa ng ampere niya. For the wattage na nilalagay niya. So alin doon sa tatlo ang malakas na system? Natural yung 12 volt. Sobrang halimaw. Kaya hindi ako, that's the reason kung bakit nanatili ako sa 12 volt. Kasi maraming nagsosolar, ginagamit higher voltages. Mas efficient, mas ganito. Oo, in terms of ampere relationship, power triangle relationship, oo, mas mura ang wiring, mas makakatipid ka in the long run, ganito, ganyan. Pero, hindi rin Kasi, series yun. You need more panels. You need to string your panels. Kumbaga, series parallel. Depende kung malaki na yung kilowatt. Kailangan mong maglagay ng sangkaterbang 16 batteries na 3 point something cells. Pagdudugtungin mo yon para makakreate ka ng
enough voltage para mag ano, comply doon sa system requirements, 'di ba? So, expensive pa rin. And the one more thing is yung IGBT and yung MOSFETs ng pan 12 volt, same material eh. Same, how do you make a MOSFET ba? Semiconductor. May temperature junction yung MOSFET. Ibig sabihin may T-junction. Yung limit ng design ng mga MOSFET in terms of temperature or dissipation ng heat dissipation niya. Iba-iba ba yun? Pagka 48 eh mas, di ba parang ang nangyari, pare-parehas MOSFET yan, pare-parehas transistor ang ginagamit niya. There is a limit to how strong. Kaso higher voltages sila, more they think na they can add more kasi it's higher voltage. Syempre ang tendency, they add more. Ang daming nasisiraan ng inverter, ang daming nasisiraan ng battery, natutunawan ng MC4 kasi nga they wanted more. They wanted to step up higher. Gusto nila first floor, second floor, and third floor ng bahay namin lahat solar. Pwede naman, kaya naman. Kaya lang the maintenance and the cost and the sakit ng ulo that you have to go through, the money and everything else. And it doesn't end there kasi kung sino man yung nag-build ng system na yon, dapat siya rin ang magme-maintain nun. Hindi mo pwede ipaubaya sa iba na ganito gawin mo sa ganito, ganyan. Delikado eh. Papasa mo sa walang alam. Ano mangyayari dun sa magiging outcome ng system na yon. Yun lang. So, just a thought lang to ponder on. Ako, yung 12 volt, why? Ang dami nagsasabi sa akin, bakit nagtsatsaga ka sa 12 volt? Hanggang dyan lang ang 12 volt. Yan lang ang, hindi that's not true. Kaya ko mag-hit ng how many amperes you can also hit from your 48 and 24 volt system. I can also do that on 12 volt provided that I have more larger cables. I have more amp hours in my battery. I have more robust and more matitibay na parts of whatever components I'm putting in the system. I can do that. There are inverters that can do that. Pero it won't be economical and it won't be practical kasi mahal. Pero kaya. Mahal nga lang. Bibili ka ng kable, bibili ka ng mga connector lugs. And then the heat or the thermal dissipation, you have to take note of the cooling system. Iniisip ko nga kung 12 volt talaga ang gusto ko, tapos high powered talaga, water cooled setup ko na to. Alam mo yung water cooled, yung katulad ng ginagawa sa mga overclocking ng computer, ganun na gagawin ko dito. Kaya lang, the problem is, tubig yun. Liquid, delikado kasi you're dealing with electricity, pag nagkaroon ng leak, that's why they don't do that Delikado. Kasi, pero I'm thinking about it. What if gawin kong water-cooled yung system ko? May radiator para mag-init man yan dahil sa high power, dahil 12 volt ako, ang lalaki ng ampere. The problem is, kahit cold yung inverter mo, kahit malamig ang nag-generate, pero yung dumadaloy naman sa kable at yung mga wiring ay ubod ng tataas na ampere. To tell you honestly,
I am pulling 337 amperes on the King's inverter. Na-test na namin ng kapatid ko from Australia. Before niya ipadala sa akin yung inverter, we tested it to its limits. It pulled 337 amperes out of the 12-volt system. So isipin nyo na lang yung wires na ginamit namin. It's like 70 wire, 70 millimeter wire and 50 millimeter wire, positive and negative. We eliminated all of the resistance na pwedeng makuha from the system. We took away all of the weak links and fuses and breakers and terminal lugs and all plastic parts na pwede matunaw and everything else. We did that. We made it happen. Yung system ko ngayon, I know that it can pull 337 amperes at 12 volts. So, ang battery pa namin nun, ginamit namin is 100 amp hours lang. Yun nga lang, lobat agad. Pero kaya. So, lakas humugot eh. Kaya yun lang, shinare ko lang. Yabangan kasi ng yabangan kung ano system ang malakas. Malakas ang 12 volt talaga. Pero in practicality, you go for higher voltages para less Pero may limit. If you went higher voltage, hanggang dun na lang. Kung ano din kaya ng 12 volt, kaya rin niya. Pero ikaw na maglilimit eh. You will act as the limiter. Not your system. Your system will go on and on until magkaroon ng problema eh. Ikaw na mag-control at ikaw na ang mag-limit. Kung marunong, kung alam mo na 337 amperes na yan. That's almost 4 kilowatt na. 4 point something, 4.8 yata, mga ganun. Ang surge capacity ng King's inverter is 6,000 eh. Pinapa-surge nga namin ng ganun eh. Di lang kinaya nung battery siguro kasi 100 amp hours lang. So yun lang. Shinare ko lang kasi lalaitin na naman ako, babashin na naman ako kasi nananatili daw ako sa 12 volt. Yun lang, shinare ko lang yung reasons ko why I am so passionate. Nandun ako, nasisiyahan ako sa 12 volts eh. Tsaka, mag-brand out, pwede ko gamitin. Pahiram nga ng kotse mo, i-alligator clip ko lang yung system ko para yung bahay ko magkaroon ng ng kuryente. Start mo lang kotse mo, pahiram muna. Pwedeng ganun eh. Pero if you're on 48, how will you do that? May kotse ka nga dyan, di mo naman magamit. Kumbaga, apocalyptic, kumbaga, if you're thinking of doomsday preparation, ganun, doomsday something. Sa 12 volt ako mananatili. Hindi sa mga higher voltages. Ayun lang. Pang doomsday yung mentality, no? Ayun lang. Ano ba, itatitle ko dito sa video, Doomsday Ideas. Apocalyptic, setup. So, yun lang, share. Share lang ng mga ideas. Ayan, nagpo-formulate na naman ako ng ideas kasi ganito, tapos i-video ko na naman. Makakatulong na naman yung mga nagawa at na-experiment. Sa mga MOSFET, sa mga IGBT, ano yung mga limits ng mga yan. Regardless kung ano system voltage mo. Pare-parehas lang naman construction yan. Nasa heatsink pa rin. Ano ba heatsink nung 48? Mas malaki ba sa 12? Hindi rin naman eh. Paano nangyari yung thermal dissipation mo paano nangyari na yung thermal dissipation mo ay nag-improve? Taas ka ng taas ng
sa overclocking pa lang ng computer, when you step up your frequency side bus, tataas yung clock speed mo. Makaka-epekto yun sa performance ng thermal dissipation. So, yun lang. You learn something. Yun lamang, guys. Ciao, ciao.